Okay, so magandang hapon. 4 PM na ng hapon. At hindi ko pa rin ito nalilipan. Meron pa tayong... Ito, nag-refill ako kanina. So, hindi ko pala natapos i-refill lahat. Pero i-refill ko yan after ng video. So, makita nyo. Okay naman siya. Ito talaga hindi masyadong tumutubo ng maayos. Pero may mga dinagdag na tayo. Ito hindi na talaga naka-recover. So ito lang siguro tsaka yon ang matutuloy. So ayan, lilinisin ko. Tapos lalagyan natin ng mga yon. I-direct na natin sila sa lupa. Hopefully mabuhay. So wala naman masyadong kakaiba. At yung nandito naman, yung bulaklak. Ayun pa rin naman yung bulaklak ko. Ayan. So, ayan yung ating Olmeti. So, ang mali ko dyan, hindi ko sila nalagyan ng date kung kailan ko ba sila tinanim. Kaya hindi ko lang kung ilang days na sila. Punta tayo sa kabila. Okay, so dito naman, tinanggal ko na yung petchay doon kasi may uod na siya. Posible, ano yun, tipaklong. Ganon din kasi yung mga uod na nakita ko doon sa baba. So, lumalabas, paborito nila yung mustasa tsaka petchay. Kasi kahit kadikit na nung uod tong lettuce, hindi nila pinakalaman. Hindi ko sure, yun lang observation ko ngayon. So, diniligan ko na to yung mga basil natin dyan. Tapos ito yung matagal ko na nilagay na, na aloe vera. Ayun nagkaroon na siyang maliit na kasama. Ayan. So ito, hindi ko pa nalilinis lahat pero ang balak talaga natin yan, linisin natin yan. So ito, temporarily nilagyan ko muna ng petchay, mustasa. Kasi kakagawa ko pa lang ng seedling ng Olmeti. So yun, sigurado lalagyan na natin ng date, lalagyan na rin natin dyan para may label. Para ma-monitor na rin natin kung gaano ba talaga siya kalaki. Possible maximum 45 to 50 days siyang nandyan before natin i-harvest. So ito yung mga galing ng seedling, indoor seedling natin. Tapos yung indoor seedling ko nga pala pinatay ko na kasi sobrang lalaki na nung mustasa. Mas malalaki pa dyan. Hindi ko naman sila, pinatay ko na sila ng ilaw para hindi sila lumaki. At gugulayin na lang yung mga yon. So ito kale. Kasi ito yung mga bagong lagay natin. So hopefully maging okay naman sila. Hindi ko natimbang yung dating nandito. Kaya ito na lang siguro. Subukan natin. Baka after a week siguro i-harvest ko na rin yan. O kaya pagdating na nung bagong mga seedlings para at least meron tayong detalye kung kailan natin sila nilagay. Tapos lalagyan na rin natin ng foil, insulation foam. Yan. Pansin nyo yun, yung mustasa. Ang lakas kumain ng nutrient solution. Pero malaki naman talaga yung resulta niya. Kita naman. Itong pecha hindi masyado. Pero hopefully ito walang makapasok na insekto. Pero pag may nakapasok, wala naman tayong magagawa kasi hindi naman yung fully covered. Mga ipit lang yung pinaglalagay ko dyan So, kung mapansin nyo, may mga ornamentals pa dito. Hindi ko rin talaga sila ma-clear as is. Kasi may mga tanim pa yung nanay ko dyan. So, ito yung bell pepper. Ayan. Maliit lang siya kasi baka hybrid yung buto na yung nireplant kong buto. Kaya hindi masyadong malaki yung result. So, yun lang naman. Update ko na lang kayo susunod. Bye-bye.